Okay, magandang gabi po. Umaga na pala. Magandang umaga sa inyong lahat, 'no? At, magre-react lang tayo dito sa mga panibagong mga balita, 'no? Itong una nating, pag-uusapan ay itong mga kalaban po ni, Vice President Inday Sara Duterte ay medyo nag-panic na sila, okay? Kasi po kahit anong gawin nila, kahit anong mga paninira nila, kahit anong mga nag-file sila ng kaso, okay, para lang masira ang imahe ni VP Sara, ay hindi umubra lahat yon. Okay? So parang nagpanic na sila ngayon, especially itong si Senator Trillanes. Okay? Pag-usapan natin itong si Senator Trillanes mamaya. At ito rin, pag-usapan natin itong pinakabagong banat nitong si Attorney Guanzon, okay? Patungkol po kay BBM na nagmamayabang itong si BBM na bago raw niya pinirmahan yung 2026 national budget ay nagbasa raw siya ng halos 4,000 pages. So binanatan po ni Attorney Guanzon itong si BBM. At maganda talaga pakinggan sa tenga itong mga banat ni Attorney Guanzon. Mamaya ipapakita ko sa inyo, okay? At ito, pag-usapan natin itong sablay na si Tito Soto. Kasi po, hindi po naniniwala itong si Tito Soto na itong mga ayuda na ito ay posibleng pupunta na naman ito sa mga congressman na kung maalala ninyo ay yung mga ibang mga congressman dyan, pumirma sila na ma-impeach itong si BP Sara, di ba? Ah, kasi may perang matanggap. Pero si Tito Soto, hindi siya naniniwala doon. Okay, so pakinggan natin si Tito Soto. At tayo po ay magre-react dyan kasi meron po tayong opinion patungkol dyan sa mga ayuda na yan. Okay? At last but not the least na ating pag-uusapan, eto guys, abangan nyo itong ah, last topic natin kasi parang itong si Senator Amy Marcos talaga ay sabi ko totoo talaga itong mga sinasabi niya kay Karen Davila. At si Karen Davila naman ay talagang na-shock sa mga sagot nitong si Senator Amy Marcos patungkol po sa hindi siya nagsisisi na nabanggit niya na ang kanyang kapatid ay isang adik, okay? Hindi naman siya naninira doon. Sinabi lang niya ang totoo, ang katotohanan patungkol kay BBM, okay? Maganda itong talakayan nila ni Karen Davila kay Senator Amy Marcos, okay? So yun po ang ating pag-uusapan ngayong umaga na ito, no? Pero guys, bago ang lahat, no, bago natin ito pag-uusapan, i-like muna at i-share itong video natin ha para marami po ang makaalam na ito na po ang mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Okay? Like and share na. Like and share muna. Like and share. Okay, naka-like na ba lahat? And sa mga first time dito sa aking channel ha, nanood, kung bago ka pa lang dito, subscribe na po kayo, no? Kasi ang subscription libre lang 'yan, walang bayad ang mag-subscribe, no? Updated ka pa sa ating mga trending na mga balita. Okay? So subscribe na, pindutin niyo na sa mga first time dito sa Donmar TV. Importante 'yan. Okay? Para naman makatulong kayo na dadami pa ang community natin, okay? So, unahin muna natin itong kay Trillanes, no? Kasi po, shinare ito ni Alvin and Tourism, isang DDS vlogger rin, no? So, ano ba ang sinabi ni Trillanes? Sabi ni Trillanes, itong 2026, make or break na to. Kasi,
kuma, kumbaga, siguro ito, kumbaga, pagka hindi mapanagot yung mga Duterte itong 2026, ay palakas na yan sila ng palakas in the lead up to the 2028 elections. Yan ang sabi ni Trillanes. Alam mo, Trillanes, no? Mali ka. Okay? Kasi sabi mo, palakas ng palakas ang mga Duterte. Alam mo, sa totoo lang, Trillanes, dati nang malakas ang mga Duterte. Okay? Kaya nga, nanalo itong si BBM dahil sa mga Duterte. Okay? Yan ang katotohanan, Trillanes. So, ang gusto ni Trillanes ay si BP Sara ay mapanagot na dyan sa confidential funds. At tuwang-tuwa na itong si Trillanes na itong si former President Duterte ay nakakulong ngayon sa Hague, Netherlands. Ang kanyang layunin na lang ay si BP Sara na mapanagot dyan sa na sa confidential funds. Dahil kung hindi raw mapanagot itong si BP Sara dito sa confidential funds, ay palakas ng palakas ang mga Duterte raw. Alam mo, Trillanes, no? Kahit anong sabihin mo pa, Trillanes, ang taong bayan po parang inamin mo na, Trillanes, na malakas ang mga Duterte. Malakas naman talaga ang Duterte. Hindi dahil sila ay mayaman, hindi dahil sila ay popular, pero malakas sila dahil mahal sila ng taong bayan. Ganun lang yung sikreto, Trillanes. Kung sabi mo ang mga Duterte palakas ng palakas, ikaw naman, Trillanes, palubog ng palubog. Hindi mo kasi maintindihan eh. Alam mo ba what's the reason, Trillanes, na palubog ka ng palubog? Kasi lagi kang namumulitika. Yan po ang napapansin ng taong bayan sa'yo. Okay? Wala ka mang nagawang mabuti sa Pilipinas? Wala ka mang mga matatawag natin na ano ba yung mga popular na mga ginawa mo sa bansa na ito na nakakatulong sa mamamayang Pilipino? Wala. Kapag sabihin mo ang pangalang Trillanes, no? Ang lagi naming maalala, asong kahol ng kahol. Wala ka mang ibang ginawa dito kundi reklamo dito, reklamo doon. Yun lang naman ang maalala namin sa iyo eh. Lagi kang nagrereklamo. Yan po ang katotohanan dyan. Puros reklamo po ang aming naririnig laban sa iyo. Kapag sinabing Trillanes, mortal enemy ng mga Duterte. Yun ang naalala namin sa iyo. Pero kapag sinabing Duterte, ang naalala namin, tunay na magserbisyo sa taong bayan. Siya, kapag sabihing Duterte, stricto yan sa war on drugs. Kapag marinig namin ang pangalang Duterte, ineradicate niya ang mga pasaway sa kalye. Naging safe ang Pilipinas dahil sa mga Duterte. Yun ang maalala namin eh. Kasi po ang mga Duterte po, masarap yan na maging leader ng Pilipinas. Kasi safe lahat ang taong bayan. Sa inyo, Trillanes, ano bang nagawa mo na tumatak sa mga mata ng Pilipino? Wala. 'Di ba? Ang lagi naming maalala sa iyo, away doon sa Senado. Inaway mo si Enrile ba 'yon? Nag-away ni Enrile. Nag-away kayo ni Senator Cayetano. 'Di ba? 'Yun ang maalala namin. Negative na tao ka. Okay? So, alam mo, Trillanes, no? Kung umaasa ka pa na lulubog ang mga Duterte ngayong 2026 o 2027, wala ka ng pag-asa. Dahil, Trillanes, ikaw, iiyak ka sa 2028. Magprangkahan na tayo.
magiging mabaliktad ang mundo. Mamuno na naman ang mga Duterte sa 2028, magprangkahan tayo. Kasi hindi mo na yan mababago, Trillanes, kapag ang taong bayan na ang may gusto sa mga Duterte. Kung kahit sinong itanong mo dyan sa masang Pilipino, gustong maibalik ang mga Duterte kasi po, nagkaroon po ng, kumbaga, peaceful ang mga lugar ng mga probinsya, pati sa mga syudad. Dati yung Manila, ang daming mga jadek nakalaroy-laroy dyan eh. Ngayon, tingnan nyo, unti-unti nang bumabalik. Diba? Kung hindi dahil kay Mayor Isko Moreno, yung Manila, sobrang na. Diba? Sabi dito ni Alvin and Tourism, so takot ka na. Takot talaga si Trillanes. Dahil lang may naniniwala sa mga Duterte, bigla mong ginawang advocacy ang paninira. If that's your idea of political engagement, then that's honestly pathetic. Alam mo, Trillanes, no? Kung gusto mong makabalik sa politika, manahimik ka. Kung gusto mong makabalik sa politika, Trillanes, magserbisyo ka sa taong bayan. Ipakita mo ang walang halong kaplastikan na pagserbisyo sa taong bayan. Magugustuhan ka ng taong bayan. Pero kung aawayin mo ng aawayin ang mga Duterte, wala. Lulubog ka lang ng lulubog, Trillanes. Hindi ka mananalo. Kasi ang nakikita ng taong bayan sa'yo, ang iyong puso, Trillanes, ay full of hatred. Yung ang nakikita namin sa inyo. Si Tatay Digong, wala. Peace of mind ang kanya ngayon. Wala namang mawawala kay Tatay Digong na nandun na siya sa dahig. Tapos na siyang nagserbisyo sa Pilipinas. Tapos na ang kanyang political career. Wala nang mawawala sa kanya. Pero ikaw, ang bata-bata mo, Trillanes, pero hini-hate ka na ng taong bayan. Di ba? Ang sobrang nakakahiya yan. So, ewan ko na lang, Trillanes, kung may future ka pa sa politika. Kasi sa tingin ko, wala ka ng future eh. Manahimik ka na lang, Trillanes. Baka, malay natin, malilimutan pa ng taong bayan na merong isang Trillanes na asong kahol ng kahol. Tumulong ka sa sa barangay mo. Tumulong ka sa lugar mo. Huwag kang makialam dito sa nasyonal. Kasi sirang-sira na po yung pangalan mo. Wala nang naniniwala sa'yo. Sa totoo lang. Magprangkahan tayo ha. Ang naniniwala na lang siguro sa'yo si Hidarian. Si Hidarian na ang naniniwala sa'yo eh. Pati yung mainstream media, ayaw na ngang maniwala sa'yo. Si Hidarian na lang ang kumukuha ng guest sa'yo. Di ba? So, ewan ko na lang sa'yo, Trillanes. Para kang si Auntie Claire Castro. Heto. Atin pong panuorin itong si Attorney Guanzon, itong idol natin na si Attorney Guanzon. Kasi po, natatawa itong si Attorney Guanzon sa mga pinanggagawa nitong si Bangag. Kasi nagmamayabang sa 2026 national budget na tinawag nilang the cleanest. Pweh! At nakakasiguro raw tayo dito sa 2026 na budget kasi nagbasa raw siya ng 4,000 pages. Parang yun rin ang ginawa mo sa 2025 budget. Di ba? Anong yabang na sinabi mo, BBM? Di ba? Sabi mo, hindi ka natulog dahil nagbasa ka ng 2025 national budget. Anong nangyari? Di ba? Napuno ng korupsyon. Ang daming mga congressman na pinalusot mo lang, pinirmahan mo, na alam mo ang daming insertions, allocations at ano pang mga amendments na yan. So ito, hindi mo talaga mabiblame itong si Attorney Guanzo na banatan ka. Kasi ang dami mong yabang eh. Ito, pakinggan natin si Attorney. Play. Magandang balita. Nagbasa daw si
BBM ng 4,000 pages ng General Appropriations Act bago niya binito yung mga ibang program budget. Ang tanong, naintindihan ba niya? Correct. Bagsak yun sa mate. Grabe ka, akala mo talaga sa amin, tanga-tanga na namin. Baliwala yung 4,000 pages isang gabi lang yung binabasa ng mga law students Tapos ikaw, palakpak! Pag nakabasa si BBM ng 4,000 pages, yung unprogrammed funds na yan, na binito niya, siya din mismo nagsuggest niya, nag-recommend yan sa Congress Tapos siguro sinabihan din siya ng mga senador na kang susobra na yata, lulobo na masyado. Siya mismo ang nagbito ng sarili niyang rekomendasyon. Ano ba yung program funds na yan? Yan ang pork barrel ni BBM. Yan yung walang pera pa na hindi mo pwedeng gastusin kung walang pumapasok ng mga new revenues, yung mga bagong income ng national na gobyerno. Bakit mo nilalagay dyan? Wala pa naman palang income. Dapat zero ang program funds. Budol ka talaga, BBM ka. Sinungaling ka. Wala na naniniwala sa iyo. Mag-resign ka na. Di ba? So, ano sinabi ni Atty. Guanzon? Budol ka. Ikaw kasi BBM, no? Kung ano-anong mga sinasabi mo sa 2026 national budget. Kung ako pa sa'yo, tumahimik ka na lang. Pinirmahan mo, tumahimik ka. Kasi ikaw rin ang madidihado at the end of the day. Kasi sabi mo, anong ginawa mo sa 2025? Di ba? Nakakahiya ka. Dahil nagmamayabang ka ng binasa mo. Di ba? Sabi mo pa nga, wala akong nakitang blank items dyan. Kasi sabi ni Tatay Digong, dapat questionin yung mga blank items na yan. At bakit pinirmahan yan ni BBM? Tapos ngayon, ano nangyari sa 2025 budget? The biggest scandal, the biggest corruption ever in the Philippines. Tapos ngayon, same old story. Ganun pa rin ang ginawa mo, nagmamayabang ka pa rin. Kawawa ang Pilipinas sa'yo, BBM. Kawawa. Kasi binudol mo na naman. Actually, kahit anong sabihin mo, BBM, wala nang naniniwala sa'yo Wala na. Wala nang gustong makinig sa mga pinagsasabi mo dyan sa sa patungkol dyan sa national budget na yan. Kasi ikaw na pagka-presidente ka, you are very irresponsible. Ha? Irresponsable ka. Wala kang utang na loob sa taong bayan na binoto ka. Instead na suklian mo ng kabutihan, suklian mo ng magandang serbisyo, anong ginawa mo? Ha? Ginahasa nyo na yung budget, nakakahiya kayo. Diba? Kayo? Saya-saya ng pinsan mo. Kayong dalawa, ang saya-saya ninyo, pati yung anak mo si Sandro Marcos. Diba? Maging marunong ka rin matuto, BBM. Ha? At maging marunong ka rin, makinig sa taong bayan. Kung sasabihin ng taong bayan na mag-resign ka na, mag-resign ka. Hindi yung ang kapal-kapal ng mukha mo. Do you think yung mga pinagsasabi ni Auntie Claire Castro patungkol sa'yo, do you think loyal si Auntie Claire Castro? Hindi, ginamit ka lang yan. Ipinagtanggol ka lang yan kasi pinapasahod mo. May sahod siya. Naging loyal yan sa'yo. Hindi naman talaga loyal yan si Auntie Claire. Dilawan yung puso niyan . Nagkataon lang na ayaw niyang matanggal dyan sa Malacanang kasi hindi natin alam kung anong pinakain mo dyan. Baka pinakain mo ng limpak-limpak na pera yan.
Kaya todo ang pagtatanggol niya sa inyo. Kahit alam mo namang mali-mali na yung mga pinagsasabi. Di ba? Yun ang masasabi ko sa iyo, BBM. Maawa ka sa taong bayan. Maawa ka. Kung ako pa sa iyo, mag-resign ka na. Alam mo namang hindi ka marunong eh. Alam mo naman na tagilid na ang Pilipinas sa pamumuno mo. Why don't you volunteer na mag-resign ka na? Ganun na kasimple. Mag-resign ka. Di ba? Ayaw na namin sa'yo. Isinisuka ka na. Kahit binoto ka ng 30 million, yung 30 million BBM, no? Dismayadong dismayado at nagsisisi na lahat. Nanalo ka lang dahil kay BP Sara. Di ba? Kawawa yung bayan na ito dahil sa'yo. Ano pa bang pag-uusapan natin? Ito pa. Itong tuta ni BBM. Ito, tuta ito ni BBM eh. Nakakagalit rin ito sa taong bayan. Kasi unang-una, itong si Tito Soto is well known sa pagiging balimbing. Well known sa pagiging balimbing to eh. Kahit sinong presidenteng umupo, kapit toko ito. Sip-sip kung sino ang presidente. Ngayon, dahil si BBM yung presidente, sip-sip rin kay BBM. Di ba? Kahit alam mo na dapat ng imbestigahan itong flood control, dapat meron ng managot. Anong nangyari sa Blue Ribbon? Sa liderato nila? Nagmukhang katawa-tawa. Walang ni isang napanagot. Di ba? At ngayon, itong si Tito Soto, naniniwala siya na itong mga ayuda na ito kasi meron na namang mga ayuda sa 2026 eh. Nakakalusot na naman. Naniniwala siya na yung ayuda na yan ay hindi yan gagamitin sa impeachment laban kay BP Sara. Alam mo, Tito Soto, no? Akala mo naman pinanganak kami kahapon? Akala mo naman mabobola mo ang taong bayan? Hindi na kami mabobola dyan. Yang mga congressman dyan, Tito Soto, alam kong alam mo. Kung bibigyan niya ng pera, wala silang magagawa. Kung papipirmahin sila dyan sa impeachment na yan, pipirma yan lahat basta pera-pera lang ang usapan. Mukhang pera po ang mga kongresista. Hindi naman lahat pero meron, ang dami dyan. Kaya hindi na ako magtataka kung mauulit na naman na ma-impeach itong si BP Sara dyan sa House of Representatives. Kasi kapag hindi sila pipirma, wala silang budget. Ganun lang kasimple. Bakit hindi nila kaya yung mga ibang kongresista dyan na hindi pumirma? Kahit wala silang makukuha na budget, hindi sila pumirma. Kasi ang inuuna nila yung prinsipyo. Okay? Sabi ng ibang mga congressman, napipilitan kaming pumirma kasi kapag hindi kami pumirma, kawawa yung constituents namin. Yan ang sabi nila. Kasi dapat magkaroon kami ng budget para ipamimigay namin sa aming mga constituents. Dapat silang pumirma na ma-impeach si BP Sara. Kasi kung hindi sila pipirma, wala silang pera, kawawa yung mga constituents nila sa probinsya, yung mga tao nila sa probinsya. Alam nyo, mga congressman, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Huwag niyong isipin ang taong bayan na wala kayong maibigay kung hindi kayo pipirma. Mauunawaan yan ng taong bayan. Kung sa tingin ninyo, nanalo kayo bilang congressman dahil mahilig kayong mamigay ng pera para lang niloloko nyo ang sarili ninyo. Di ba?
Mas maganda yung binoto ka ng taong bayan dahil may prinsipyo ka. Ginawa mo yun kung ano yung tama para sa bansa natin. Hmm. Yung mga nasa mga constituents ninyo, bakit hindi nyo sabihin na, oh, ito ha, tip ko lang ito sa mga congressman. Sabihin nyo sa mga ano ninyo, sa mga constituents ninyo na wala tayong budget ngayon. Wala akong ayuda na maibigay sa inyo kasi hindi ako pumirma na ma-impeach si VP Sara. Kasi I am looking I am looking for the future na si VP Sara ang mapresidente kasi tayo rin naman ang mabubulahan dyan eh. Di ba? Tayo rin naman ang magbe-benefit dyan. Kasi kung umaasa lang kayo sa ayuda para manalo kayo, plastic yan. O, sasabihin ng ibang taong bayan, binoto ko yan si ano eh. Si congressman ganun kasi namimigay ng pera, di ba? Hindi masarap pakinggan. Mas maganda yung binoto ko yung congressman na yan eh. Kasi he is for the goodness of our country. Hmm. Imagine nyo, ang tawag sa'yo, bayaran. Binabayaran kayo para pumirma kayo sa impeachment ni VP Sara kahit labag sa kalooban ninyo. Di ba? Makakaintindi yung taong bayan dyan na wala tayong budget ngayon. Kasi hindi ako pumirma dyan sa impeachment na yan. Kasi kapag pipirma ako, mali yan. Yan sila Romualdez, yan sila, mga tuwadcom na yan. Mga demonyo yan. Yun ang tingin namin ha. That is our own opinion. Freedom of expression. Demonyo ang tingin namin sa inyo. Ginigipit ninyo ang mga Duterte na maganda ang mga layunin ng mga Duterte tapos ginigipit ninyo. Pinagbibintangan ninyo dyan sa war on drugs na yan na yun naman ay para sa ikakabuti ng taong bayan. Kaya hindi kayo mananalo eh. Ikaw Abante, nanalo ka lang. Dahil pinaburan ka ng COMELEC. Kung tutuusin, natalo ka. Di ba? O kayong mga kalaban ni mga Duterte, good luck sa inyo kung mananalo pa kayo sa 2028. Pakinggan natin to ha. Wala. Hindi nababanggit si VP Sara except during her budget time. Ewan ko masyadong nagiging siguro yung iba, nagiging paranoid. Merong ang particular provision na nilagay si Senator Lacson at diniinan pa ni President Marcos na hindi pwedeng makialam ang mga politiko. So paano naging pork yun? Ang pork is yung lump sum na didesigna Sa totoo lang, Soto, ikaw yung paranoid. Huwag mong lukuhin ang sarili mo na i-brainwash mo yung taong bayan na yung ayuda na yan, hindi yan mapupunta sa mga congressman. Mapupunta yan sa congressman. O let us say, hindi yan mapupunta sa congressman kasi binibigay yan sa sa taong bayan. Pero, sinong nakinabang? That is vote buying. Legal lang. Legal na vote buying. Kasi tinawag nyong ayuda. Ay naku, huwag niyong lokohin ang tao, Soto. ng isang legislator sa kahit saan at nakikialam siya or hindi man nakikialam, mas malala, pumuporsyento siya o kumikita siya doon. Yun ang pork. Her accusations are unfair and baseless. Hindi ko maintindihan kung paano mangyayari. Paano idadanggil hindi na nga pwedeng. Hindi mo talaga maiintindihan. Kasi tuta ka ni BBM eh. Hindi mo talaga maintindihan. Kasi kontrolado ka sa mga natataas pa sa inyo. Ito yung kind of senator na balimbing. Kasi balimbing ka eh. Kaya hindi mo maintindihan.
Di ba? Kaya alam ng mga politiko, paano idadanggit sa mga congressman para sa impeachment? Wala nang ganun. No such thing. Wala na raw ganun. Bakit? Di mo ba nakita yung 2025 kung ano nang nangyari? Di ka ba naniniwala doon? Kahit may mga congressman ng umamin, wag mong lukuhin. Soto, ang taong bayan. Diba? Ito, last but not the least, itong topic natin. Hindi pinagsisihan ni Senator Amy Marcos ang pagpapalabas na adik ang kanyang kapatid. Hindi siya nagsisisi. Okay? Harap-harapan pong sinabi niya yan kay Karen Davila. Ito, pakinggan ninyo at panoorin ninyo. My last question for you before you go is, come 2028, is Senator Amy Marcos going to run for higher office? Because clearly at that last rally, you made news by, criticizing your brother, talking about his past. We don't have to get back into it. But people are asking, why is Senator Amy doing this? What is she planning to run in 2028? Anong plano po ninyo, ma'am? Well, wala sa akin 2028 eh. I survived 2025. Malaking bagay na yun. Talagang I was never so happy to land at the bottom of the list. Basta, pasok ako. So, tuwan-tuwa na ako noon. At given the surveys, I think it's absurd to think that anyone will vote for a Marcos in the near future. Why I did that had nothing to do with 2028. Firstly, my concern as the manang, the older sister, a drug addiction is a very, very serious affliction, and a long-standing one can erode all kinds of faculties. So it's most important that we get over it. Ikalawa, when a family member remains silent, it doesn't mean that they're loyal. It could also be that you break the silence in order to help someone. I believe that privileged information can also be defied when a crime is to be broken, and certainly illegal drugs are not allowed by law. You cannot compel family members to aid and abet illegal actions. At siyempre, ikatlo, national security issue na kapag napakataas na opisyal ang may tama. Nakaka-nervous na. Kaya obligado na rin ako bilang Pilipino, bilang senador na magsalita. Alam niyo, sa totoo lang, hangang-hanga ako dito kay Senator Amy. Ano yan eh, mantakin nyo. Kapatid niya yan. Okay? Ang hirap. Mahirap yung ginawa niya. Mahirap yan. Pero hindi naman siya naninira ng kanyang kapatid kasi yan naman ang totoo. Kung may kinalaman to sa 2028, alam naman ninyo ang kaalyado namin. No? Barkada ko naman talaga, kaibigan ko si VP Sara. Nag-aalinlangan yun na tumakbo. Nakikita naman natin, everyone's talking about her, but she's not even organizing. She's more concerned with her father in The Hague. She keeps going there, whether they let her in or not for Christmas and New Year. So, ako, backup dancer lang ako. Support lang ako sa tama. Hindi dahil kaibigan ko yung mga Duterte, although kaibigan ko talaga sila, hindi dahil kamag-anak ko ang Marcos, dahil Marcos naman talaga ako, pero kundi dahil nasa tama na. Sabi ko nga nung eleksyon itim. Ayan, itama talaga naman. Ipaglaban ng tama, itama ang mali. And I believe that's what we need to do.
So the way you sound, Wala Senator naman tayong magandang balita, Karen. New Year, ano ba? so the way you sound, Senator Marcos, you don't regret what you did, but it also cost you some political points. You're aware of that. You also Ano got a naman? lot of bad feedback, right? I'm sort of reckless in a sense. Firstly, the notion of a Marcos at this point in time aligning with a Duterte. I'm not in a comfortable position. That's why I had such a difficult time during the campaign. Nobody knew whether I was fish or fowl and where I belonged. And now I made this great expose that everybody knew anyway. But many people got angry and said I was disloyal. Somebody said I was un-Filipino, which is absurd. Do not tell me that every Filipino is required to aid and abet illegal behavior. Pero we need to take these risks. Even if they will jeopardize whatever you're doing. For me, I just want a 6-year term. I will be here for a while. I will do my very best, utmost. Of course, primary para sa akin, still my agrarian reform beneficiaries, yung mga land reform beneficiaries, yung farmers, the marginal farmers and fisher folk, and foresters who until today are really suffering. We have a slew of farmer suicides because of the rampant importation. So para sa akin, food security, putting cheap food on the table. Speaking of the wedding, mahal-mahal ng pagkain. Nasyasyak Okay. ako. All right. Pati sa Ilocos, akala ko makakatipid kami. Wala, talagang mahal. All right. Well, I think on that note, I want to thank you so much, Senator Amy Marcos, for joining me today. And I'd have to say thank you for opening the year with us. A Happy New Year to you, and we'll see what happens this year. Yes, and please invite me when we have better news. All right. Okay. Parang napaka-disaster. Parati akong apocalyptic scenario. Ayoko naman ganon. All right. Maraming salamat. Thank you very much. Ayan ha, malinaw ang sinabi ni Senator Amy na hindi siya nagsisisi na nabanggit niya na ang kanyang kapatid ay isang biktima sa pagiging lulong sa pulboronic. Di pa ba tayo maka-learn ng lesson sa ganyan? Di ba? Pati ang kapatid nagsasabi na wala na po sa katinuan ng kanyang kapatid. Hindi na dapat maging presidente. Mantakin nyo, kapatid. Mas pinili pa yung kaibigan na si BP Sara. Kasi alam niya. Alam niya. Ang pamilya mismo, alam niyan. Kagaya rin yan sa atin. Diba? Sino ang pinakaunang the first hand information kung merong kalokohang ginagawa ang isang member of the family? Hindi pamilya rin natin. Di ba? So, we have to consider sa mga issues, okay? Na kaya hindi magagampanan ang mga solusyon kasi ang utak ng leader natin medyo disturbed dahil sa bisyo. Okay? So hindi po tayo dito naninira lamang, kundi tayo po ay nagre-react sa mga kung ano yung sinabi ng kapatid. Okay? So kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, ano sa tingin ninyo? Okay? Deserve ba ng taong bayan na palitan ang presidente natin? Ilatag ninyo ang inyong opinion sa comment section ha, at yan ang ating babasahin. Like and share ha, huwag kalimutan sa video na ito at subscribe na rin sa mga bago pa lang dito sa aking channel. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.